Isang malakas na hampas ng hangin ang yumanig sa malalaking bintana ng Hacienda de la Vega. Sinasabayan ng walang humpay na buhos ng ulan na tila pinipiga ang kalangitan. Ang kulob ay umalingaw. Halos lunurin ang nakakabinging sirena ng mga sasakyan ng pulis na pabilis ng pabilis sa ang lapit. Ang nagtikisapang asul at pulang ilaw ay sumasayaw sa mamahaling mga kurtina nagbibigay ng nakakakilabot na ritmo sa gabing iyon ng kaguluhan. Sa loob ng malaking silid, na minsang naging santuaryo, ngunit ngayon tila kulungan, si Elena Vergara ay nakahawak sa kanyang malaking tiyan. 7 buwan na siyang nagdadalang tao, ngunit ang mukha niya ay namumutla, at ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Si Don Emilio Milo de la Vega, ang asawa niyang dati napakagwapo at kagalang. Galang ay niyayoy isang halino. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit kay Lena. Ang dulo ng baril ay nakadikit sa kanyang sentido. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matinding galit at kawalan ng pag-asa, habang ang mga salita ay lumalabas sa bibig niya, mababa at puno ng pagbabanta. Halos hindi na maintindihan dahil sa kanyang baliw na tinig. Hindi mo ako maating iwan, Lena. Hindi ako papayag. Hiyaw niya, ang amoy ng alak at desperasyon ay sumisingaw mula sa kanya. Kasama mo ako sa lahat ng ito. Hindi ka makakatakas. Nagpupumigla si Lena, ngunit ang kanyang katawan, pagod at nanghihina, ay hirap ng sumunod. Bawat galaw ay isang pait na kirot sa kanyang tiyan, nagpapaalala sa kanya ng buhay na kanyang pinoprotektahan. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang tingin ay napadpad sa isang frame ng larawan sa maramol na mantelpiece. Naroon siya, bata pa at walang muwang, kasama ang kanyang kuya Marco na nakangiti ng malapad. Ang kanilang mga braso ay magkayakap. Ang larawan, isang piraso ng nakaraan na puno ng pagmamahal at kaligtasan, ay tila sumisigaw ng pangako. Isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi, nahalo sa pawis at takot, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, isang munting kislat ng katatag ang sumulpot sa kanyang mga mata. Hindi siya susuko. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak. Kuya, ang bulong niya, halos hindi marinig. Ang tunog ng pinto na sinisira at ang sigaw ng mga pulis ay pumuno sa silid. Nagulantang si Milo. Ang kanyang hawak kay Lena ay bahagyang lumuwag. Ito ang kanyang sandali, ngunit ang oras ay tila bumalik. 4 na buwan bago ang gabing iyon, ang mansyon ng mga De la Vega sa Tagaytay ay isang panaginip na binubuo ng salamin at marmol, nakasabit sa gilid ng mangin na tanaw ang kalmadong lawa ng Taal. Mula sa labas, ito ay isang testamento sa yaman at kapangyarihan ni Don Emilio de la Vega, ang karismatikong CEO ng De la Vega Holdings. Ang hardin ay naingat na inalagaan, ang mga orchid ay namumukadkad sa iba't ibang kulay, at ang mga lumang puno ng mangga ay nagbibigay ng lilim sa mainit na araw. Para sa sinumang makakakita, si Elena Vergara ay nabubuhay sa isang kwento ng engkanto. Maganda, mata, at asawa ng isang maimpluwensyang tao, ano pa nga ba ang hihilingin niya? Ngunit sa likod ng matataas na bakod at makakapal na pader, ang mansyon ay hindi isang palasyo kundi isang gintong kulun. Si Lena, nakasalukuyang nasa ika-3 buwan ng pagdadalang. Ay hindi nararamdaman ang kapayapaan o kagalakan na inaasahan sa isang nagdadalang tao. Sa halip, ang kanyang kaluluwa
ay sugatan na kulong sa ihisa at takot. Ang dating masigla at pala, ngiting si Lena ay ngayoy isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga kilos ay maingat, ang kanyang tinig ay mahina, at ang kanyang mga mata ay palaging naghahanap ng anino sa bawat sulok. Siya ay nanatiling malambot at mahiyain, ngunit sa ilalim ng kanyang panlabas na kahinaan, isang matinding hangarin na mabuhay ang nagkukubli, isang apoy na unting pinagniningnes ng pagmamahal niya sa kanyang dinadala. Si Don Emilio Milo de la Vega, ang kanyang asawa, ay sa panlabas ay isang perpektong lalaki. Sa publiko, siya ay isang visionary, isang philanthropist, isang leader na kinagigiliwan. Ang kanyang ngiti ay nakakabighani, ang kanyang mga salita ay matatanis, at ang kanyang presensya ay malakas. Ngunit sa likod ng nakasarang pinto ng kanilang mansyon, si Milo ay isang iba't ibang tao. Siya ay isang abuser, isang manipulator, at isang diktador na kinokontrol ang bawat aspeto ng buhay ni Lena. Ang kanyang kontrol ay lumalampas sa material na bagay. Kinokontrol niya ang pinansyal ni Lena, ang kanyang mga interaksyon sa lipunan, at maging ang pagkain na kanyang kinakain. Mahal, napakaganda mo ngayon. Sasabihin niya sa isang pampublikong pagtitipon, hawak ang kamay ni Lena ng may pagmamahal. Ngunit pagdating nila sa bahay, ang pagmamahal na yon ay magiging pangkukutya. Ang akala mo ba ay madaling panatilihin ang imahe natin? Masyado kang mahina't, Lena. Puti na lang, at nandyan ako para sayo. Ang kanyang mga papuri ay pawang isang palamuti lamang, isang tabing, upang itago ang kanyang abuso sa salita, at, minsan, sa pisikal, kapag silang dalawa lang ang nasa loob ng kanilang gintong kulungan. Mayroon ding mga bulong na lumalabas, mula sa mga anino ng mundo ng negosyo. Mga bulong tungkol sa madilim na transaksyon sa koneksyon ni Milo sa mga grupong kriminal, ngunit ito ay hindi kailanman nakarating sa pandinig ng publiko o ng mga awtoridad. Ang kapatid ni Lena, si Police Captain Marco Vergara, ay isang detective sa Philippine National Police. Siya ay matangkad, may matipunong pangangatawan, at ang kanyang muka ay palaging nagpapakita ng seryosong iisip, isang tanda ng kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho. Ang kanyang pagmamahal kay Lena ay walang kondisyon. Sa tuwing usap sila sa telepono o sa bihirang pagkakataon na makadalaw siya sa mansyon, mayroong isang bagay na nagpapabagabag sa kanya. Isang malamig na anino ang tila nakabalot sa buhay ng kanyang kapatid sa kabila ng lahat ng yaman at luho. Ang mga mata ni Lena ay tila nawalan ng ningning, at ang kanyang mga tawa ay tila pilit. Tuwing tinatanong niya, palaging sinasabi ni Lena na ayos lang siya, na masaya siya. Ngunit ang kanyang puso, bilang isang kuya, ay hindi mapakali. Isang gabi, matapos ang isang pangpublikong kaganapan kung saan ipinagmalaki ni Milo si Lena bilang kanyang musa at inspirasyon, nagbago ang lahat. Si Lena ay nakaramdam ng matinding pagod at pagkahilo, isang pangkaraniwang pakiramdam para sa isang buntis. Sinubukan niyang maglakad ng dahan patungo sa hagdanan, ngunit ang mundo ay tila umikot. Nahulog siya, ang kanyang ulo ay tumama sa matigas na marmo na sahig. Nang magising siya, nasa ospital na siya. Sinasabi ni Milo na aksidente lang iyon, na siya ay naging hindi maingat. Ang mga doktor ay nagmungkahi na gumamit muna siya ng wheelchair pansamantala upang hindi masaktan ang kanyang tiyan. Ang insidente, na tila isang aksidente, ay tila nagpalala lamang
ng kanyang kalagayan. Ginawa siyang mas mahina at mas nakadeten. Sa kanyang puso, alam ni Lena na may iba pang nangyari. Ngunit ang takot ay bumalot sa kanya, pinipigilan siyang magsalita. Ang mga sumunod na araw ay naging isang bangungot. Si Lena ay nakaupo sa wheelchair. Tila mas naging kulungan pa ang mansyon. Ang kanyang paggalaw ay limitado, at ang bawat kirot sa kanyang ulo at katawan ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahinaan. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa kanilang malaking dining room, isang maliit na bagay ang pinagmula ng pagtatalo. Hindi nagustuhan ni Milo ang lutong adobo ng kanilang kusinera at ang kanyang galit ay agad na bumaling kay Lena. Ano ba yan, Lena? Hindi mo ba kayang supervise ng maayos? Kahit pagkain, hindi mo masiguro na masarap. Ang bulong niya, ang kanyang tinid, ay nakakapanindig. Palahibo. Wala ka ng silbi, kundi ang maging pasanin. Nanginginig si Lena. Milo, huwag kang magsalita ng ganyan sa akin. Buntis ako, at buntis. Iyan na ba ang palagi mong dahilan? Puno ng puot ang kanyang mata. Umakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Inawakan niya ang buhok ni Lena, mahigpit na hinila. Ang yabang mo. Akala mo ba ay wala kang utang na loob sa akin? Napasigaw si Lena sa sakit. Milo. Itawan mo ako. Nasasaktan ako. Pinilit niyang alisin ang kamay nito. Ang kanyang puso ay kumakabob. Ngunit ang kanyang pagpupumiglas ay nagdulot lamang ng mas matinding galit kay Milo. Sa isang sulyap ng kabaliwan, itinulak niya ang wheelchair ng buong lakas. Ang gulong ay gumulong ng mabilis, at bago pa man makarik si Lena, bumangga ito sa isang pader. Siya ay nahulog mula sa wheelchair. Ang kanyang ulo ay muling tumama sa sahig. Ang sakit ay lalong sumisid sa kanyang utak. Isang matalim na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit agad itong naputol. Ang kanyang paningin ay lumabo, at ang kanyang katawan ay tila pinitigan ng matinding sakit. Si Milo, walang pakialam, ay tiningnan lang siya ng walang emosyon. Walang awa. Walang bahid ng pagsisisi. Malamig na nagakad siya papalayo. Iniwan si Lena na nakahandusay sa sahig. Ang kanyang tiyan ay masakit. Ang kanyang ulo ay umuugong. At ang kanyang kaluluwa ay nagdurusa. Ang mga luha ay bumalong sa kanyang mga mata. Hindi lamang dahil sa sakit sa katawan, kundi sa matinding sakit sa puso. Isa na naman siyang biktima sa sarili niyang tahanan. Pagkalipas ng ilang araw, dumalaw si Marco sa mansyon matapos marinig ang balita tungkol sa bagong aksidente ni Lena. Ang kanyang puso ay kumirot nang makita ang kapatid na nakaupo muli sa wheelchair. Ang kanyang noo ay may benga at ang kanyang mga mata ay tila mas lalong lumalim ang lungkot. Nandoon din si Milo, nakayakap kay Lena, nagpapanggap na isang mapagmahal at aalalang asawa. Kuya, ayos lang ako, mahinang sabi ni Lena. Ang kanyang tinig ay halos bulong. Sadyang promsi lang talaga ako. Ngunit ang mga mata ni Lena ay nagsasabi ng iba. Nakita ni Marco ang takot na kumikislap sa mga ito, at ang mga pasa sa kanyang braso ay hindi lamang basta dulot ng isang aksidente. Mayroon siyang napansin na kakaiba sa paraan ng pagkilos ni Lena kapag nasa paligid si Milo. Isang urong, isang aatubili na hindi pangkaraniwan sa dati niyang kapatid. Nilaro ni Milo ang kanyang papel ng perpekto. Pasensya na talaga, Kuya Marco.
Masyado lang talaga akong aalala kay Lena. Ang sabi ko sa kanya, mas ingat siya, lalo na't may dinadala siya. Kinuha niya ang kamay ni Lena at marahang hinalikan. Ang mahalaga, ligtas si baby. Kailangan nating mas maging mainit. Sa una, kahit si Marco, na isang shrine detective, ay halos maniwala sa kwento ni Milo. Ang kanyang kapatid mismo, ang nagsasabi na ayos lang siya. Ang pagmamahal niya kay Lena ay labis, at ang pagnanais niyang makita itong masaya ay malalim. Ngunit ang kanyang instinct bilang isang pulis at bilang isang kuya ay nagpatuloy na bumulong. Ang alinlangan ay lumalaki sa kanyang puso, isang maliit na buto ng pagdududa na unting lumalaki. Ang paraan ng pagtingin ni Lena kay Milo, ang biglaang pagbabago sa kanyang disposisyon sa tuwing papasok ang kanyang asawa sa silid, mayroong isang bagay na hindi tama. Lena, sigurado ka ba talaga? Pulong ni Marco habang iisa silang naglalakad sa hardin. Malayo, sa pandinig ni Milo. Oo, kuya. Talagang, ayos lang ako. Huwag kang alala, sagot niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tila humihingi ng tulong. Ang mga salita niya ay tila scripted, at si Marco ay nakaramdam ng kaba sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng kawalang katiyakan ay patuloy na bumabagabag kay Marco. Alam niyang may tinatago si Lena, at mas alam din niyang hindi siya magsasabi hanggat nasa ilalim siya ng impluwensya ni Milo. Hindi niya maaaring baliwalain ang pakiramdam na ito. Alam niyang kailangan niyang kumilos, ngunit nang hindi nalalaman ni Milo, nagsimula siyang magplano ng isang lihim na investigasyon, hindi upang saktan si Lena, kundi upang protektahan siya. Pumalik siya sa kanyang opisina sa Philippine National Police, ang kanyang isip ay gumugulo sa mga posibilidad. Kailangan niyang maging maingat. Gumamit siya ng mga koneksyon niya sa pulisya, hindi para sa opisyal na investigasyon laban kay Milo, kundi para lamang tingnan ng mas mabuti ang buhay ng kanyang kapatid at ang mga tao sa paligid ni Milo. Nagsimula siya sa mga pampublikong record, sa mga background check ng mga empleyado ng De La Vega Holdings, at sa mga nakatagong detalye tungkol sa mga transaksyon ng kumpanya. Hindi siya naghahanap ng kaso, naghahanap siya ng kapayapaan para sa kanyang kapatid, o marahil ng katotohanan na maaaring magpalaya dito mula sa kanyang gintong kulungan. Ito ay hindi lamang isang kaso para kay Marco. Ito ay isang misyon ng isang kuya para sa kanyang minamahal na kapatid. Ang apoy ng pagmamahal at pagprotekta ay nagliliyab sa kanyang dibdib, handang gawin ang lahat upang malaman kung ano ang tunay na nangyayari sa likod ng marangyang pinto ng mansyon ni Milo. Ang tahimik na bulong ng aalinlangan ay lumakas sa dibdib ni Pulis Kapit Marco Vergara, nagbago mula sa isang simpleng kutog tungo sa isang matalim na pangangailangan na tuklasin ang katotohanan. Pagkatapos ng kanyang pagbisita sa Tagaytay mansyon ng kanyang kapatid, ang mga ngiti ni Lena ay tila maskara lamang, at ang mga mata niya ay nagtatago ng 1,000 hindi nasabing salita. Ang malalim na pagmamahal ni Marco sa kanyang kapatid ay nagtulak sa kanya na kumilos, hindi bilang isang pulis na naghahanap ng kaso, kundi bilang isang kuya na naghahanap ng kaligtasan para sa kanyang iisang kapamilya. Sinimula ni Marco ang kanyang lihim na investigasyon ng maingat, bawat hakbang ay maingat na iisipan upang hindi mapansin ni Milo. Ang kanyang unang target ay ang imperyo ng De La Vega Holdings. Alam niyang
Ang pera ang ugat ng maraming kasamahan, at kung may itinatago si Milo, tiyak na may bakas ito sa kanyang mga transaksyon. Ngunit mabilis siyang nakatagpo ng isang matigas na pader. Ang bawat kahilingan para sa impormasyon, bawat pagtatanong sa mga koneksyon sa gobyerno, ay agad na nabangga sa isang pader ng pagturol. Ang mga abogado ng Diladega, na parang mga gargoyle, na nakaupo sa tuktok ng isang matayog na kastilyo, ay handa. Ang bawat dokumento ay perpektong naisaayos, ang bawat numero ay nagtutugma. Kapitid Vergara, naiintindihan ko ang inyong pagkabahala bilang isang kamag. Anak, ang sabi ng isang matikas na abogado na may niting nakakasulasok. Ngunit ang Diladega, Odins, ay isang kumpanyang may malinis na record. Ang lahat ng aming transaksyon ay legal at transparent. Kung mayroon man kayong hinala, dapat ay mayroon kayong matibay na ebidensya, hindi lamang tsismis. Nahirapan si Marco. Ang mga audit report ay malinis, ang mga corporate filing ay walang kamali. Mali. Walang bakas ng anumang maling gawain. Ngunit ang kanyang kaanasan bilang isang detective ay nagsasabi sa kanya na ang ganitong perpektong imay ay kadalasang nagtatago ng isang mas madilim na katotohanan. Naunawaan niya na si Milo Diladega ay hindi lamang isang matagumpay na CEO. Siya ay isang tao na may malawak at malalim na network ng impluensya na umaabot sa bawat sulok ng lipunan, mula sa mga bulwagan ng kapangyarihan hanggang sa mga madilim na eskinita ng krimen. Ang kapangyarihan ni Milo ay hindi lamang nakikita sa kanyang yaman, kundi sa kakayahan niyang manipulahin ang sistema at magtago ng anumang bahid ng dungis. Sa igo sa legal na ruta, napilitan si Marco na lumingon sa ilalim ng lupa, sa mundo ng mga anino at mga sikreto na kanyang kinagawian. Nagsimula siyang magsaliksik sa mga tsismis, sa mga bulungan sa mga lansangan, tungkol sa malalaking operasyon ng money laundering na nagaganap sa rehiyon. Ang kanyang mga lumang kodak, ang mga taong minsang pinagkakatiwalaan niya sa mga madilim na araw ng kanyang karera, ay unting nagbigay sa kanya ng impormasyon. Isang pangalan, ang paulit-ulit na lumilitaw. Albrede Cobra Perez, isang notoryong pinuno ng sindikato na kilala sa kanyang kalupitan at sa kanyang kakayahan na maglinis ang maruming pera. Ito ay isang peligrong laro at alam ni Marco na bawat hakbang ay maaaring magdulot ng panganib, hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang kapatid. Samantala, sa loob ng mansyon sa Tagaytay, nararamdaman ni Lena ang lumalaking tensyon. Ang mga mata ni Milo ay mas matalin, ang kanyang boses ay mas may awtoridad, at ang kanyang presensya ay mas nagbabanta. Alam niya na mayroong gumagalaw sa likod ng mga eksena, at ang kanyang galit ay lumalakas. Isang araw, ipinahayag ni Milo kay Lena na kailangan nilang lumipat sa isang mas liblib na hasyenda sa Batangas. Mahal, napagod ka na sa lahat ng ito, sabi ni Milo. Ang kanyang boses ay nagpapanggap na may pagmamalasakit. Kailangan mo ng pahinga. Kailangan mong focus sa pagbubuntis mo. Ang hasyenda sa Batangas ay perpekto para sa iyo. Malayo sa ingay ng syudad, sariwang hangin, at ganap na kapayapaan para sa iyo at sa ating magiging anak. Ngunit alam ni Lena ang totoo. Hindi ito pahinga. Ito ay pagkakakulong. Ang hasyenda na ito, na matatagpuan sa gitna ng malawak na taniman ng tubo at niyog, ay mas liblade at mas madaling bantayan. Walang kapitbahay sa malapit. Walang kalapit na bayan na maaaring takbuhan. Isang gintong kulungan, ngunit sa mas malawak at mas malayo na lugar. Pagdating nila sa Batangas,
Kinumpis kaagad ni Milo ang kanyang telepono. Para makapag. Focus ka, mahal, paliwanag niya. Ang kanyang ngiti ay nakakilabot. Ayokong maistorbo ka ng anumang ingay mula sa labas. Ang kanyang mga araw ay naging isang walang katapusang serye ng iisa at pagsubaybay. Pangagwardya sa bawat sulok, mga CCTV camera na nakatutok sa bawat galaw niya. Ang kanyang mundo ay lumiliit, nagiging isang maliit na bilog ng kawalang. Asa. Si Lena, na ngayon ay nasa 5 buwan ng pagdadalang tao, ay naramdaman ang bigat ng kanyang kalagayan. Ang kanyang tiyan ay lumalaki, at sa bawat sipa ng kanyang anak, naramdaman niya ang isang bagong uri ng pagmamahal, isang pagmamahal na nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang mabuhay, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buhay na kanyang dinadala. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ngayon, mayroong isang malakas na apoy ng paglaban na unting nagliliyab sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pagkakakulong, mayroong 2 kaluluwa na unting nagiging ilaw sa kanyang dilin. Si Jocelyn Joy Santos, isang batang katulong, na halos kaedad lang ni Lena, ay isa sa mga tauhan sa hasyenda. Si Joy ay tahimik at masunurin. Ang kanyang mga mata ay palaging nakayuko sa takot kay Milo. Ngunit sa bawat pagdaan ng araw, nakikita niya ang paghihirap ni Lena. Nakikita niya kung paano sinisigawan ni Milo si Lena, kung paano binabaliwala ang kanyang mga pangangailangan, at kung paano unting nawawala ang ningning sa mga mata ng amo. May isang gabi, narinig ni Joy ang iyak ni Lena mula sa kanyang silid, isang tahimik na iyak na nagpahapdi sa kanyang puso. Simula noon, unting nabuo ang desisyon ni Joy na tulungan si Lena. Hindi niya kayang salungatin si Milo ng direkta, ngunit mayroon siyang mga sariling paraan. Minsan, habang aayos ng kama ni Lena, iiman siya ng isang maliit na note sa ilalim ng unan na may nakasulat na lakas ka lang po. Minsan naman, habang nagdadala ng pagkain, lilingon siya kay Lena ng may aalala, at kung walang nakatingin, kukurap siya ng isang beses, isang tahimik na senyales ng suporta. Ang mga maliliit na duwaing ito ay nagbigay kay Lena ng asa, isang patunay na hindi siya iisa. Si Nurse Salia Reyes, ang pribadong nurse ni Lena, ay isang profesional at mahusay sa kanyang trabaho. Siya ay pinili ni Milo at binayaran ng malaki, kasama ang isang malinaw na babala na panatilihin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Lena bilang isang lihin. Ang kanyang pamilya ay nasa Manila at ang pera ay malaking tulong sa kanila. Sa simula, sumunod si Alia sa utos ng Milo. Ang takot sa kanyang posisyon at sa kanyang pamilya ay mas matimbang kaysa sa kanyang konsensya. Ngunit habang tumatagal, nakikita niya ang unting paghina ni Lena, ang kanyang pagiging marupok, at ang malalim na takot sa kanyang mga mata. Narinig niya ang mga sigaw ni Milo, nakita niya ang mga pasa na sinubukan ni Lena na itago sa ilalim ng kanyang mga damit. Isang hapon, habang kinukuha ang blood pressure ni Lena, naramdaman ni Alia ang unting pagtaas ng kanyang konsensya. Ang bilis ng tibok ng puso ni Lena, ang kanyang pamumutla, ang kanyang malalim na paghinga, lahat ay nagpapakita na isang babaeng nasa matinding paghihirap. Nurse, sa tingin mo ba ligtas ang aking anak? Ang tanong ni Lena, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig.
puno ng kawalang pag-asa. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Aliyah. Ang kanyang pagmamahal sa buhay, lalo na sa mga mawalang laban, ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot kay Milo. Nagsimula siyang mag-alinlangan sa mga kwento ni Milo. Ang mga pilit na ngiti ni Lena, ang kanyang pilit na pagpapanggap na ayos lang siya. Lahat ng ito ay nagpahiwatig ng isang masamang katotohanan. Dahan, nagsimulang nagniningas sa loob ni Aliyah ang isang pagnanais na tumulong. Hindi niya alam kung paano, ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ito. Ang kaligtasan ng ina at ng kanyang sanggol ay nasa kamay niya. Sa Manila, hindi sumuko si Marco. Ang kanyang paghahanap sa Tecobra Perez ay nagdulot sa kanya ng mga bagong koneksyon at mas malalim na kaalaman sa mga liyen at transaksyon sa ilalim ng lupa. Sa tulong ng isang matandang informant na may matagal ng utang na loob sa kanya, nalaman niya ang tungkol sa isang pampublikong CCTV camera na malapit sa isa sa mga hindi gaanong kilalang negosyo ni Milo. Isang bodega na tila walang anumang kahalagahan, ngunit matatagpuan sa isang madilim na iskinita sa Tondo. Kapit, hindi yan madaling makuha. Babala ng informant, si Mang Tonyo, isang retiradong fixer. Mayroon diyang mga eyasan, ni Cobla. Ang bawat sulok ng lugar na yan ay may nakabantay. Ngunit determinado si Marco. Itinilit niya ang kanyang autoridad, nagsumite ng mga kinakailangang papeles, at sa wakas, nakakuha ng pahintulot upang suriin ang footage. Ang mga oras na ginugol niya sa pagtingin sa mga malabong video ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ngunit hindi siya sumuko. Siya ay nagpatuloy, frami, naghahanap ng anumang senyales, anumang pahiwatig. At sa wakas, nakita niya ito. Isang gabing may malakas na ulan, ilang linggo, matapos ang aksidente ni Lena sa Tagaytay. Ang footage ay malabo, ngunit ang mga galaw ay malinaw. Nakita niya si Milo, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hinahawakan ng isang pamilyar na babae na nakaupo sa isang wheelchair. Walang alinlangan. Ito si Lena. At sa isang marahas na pagtulak, itinulak niya ang wheelchair. Nagdulot ang pagbagsak ni Lena, ang kanyang ulo ay tumama sa sahig. Ang eksena ay naglaro ng paulit. Kulit sa isip ni Marco, isang suntok sa kanyang puso. Ito ang katotohanan na alam niya sa simula pa lang. Ang kanyang kapatid ay biktima ng abuso. Ngunit hindi lang iyon. Sa isang magkaibang footage, ilang gabi matapos ang insidenteng iyon, nakita niya si Milo na naglalakad sa isang madilim na eskinita. Nakasuot siya ng hoodie. Ang kanyang mukha ay halos hindi makilala. Ngunit ang kanyang tindig ay hindi matatawaran. Nakita ni Marco ang isang transaksyon. Isang malaking maleta, puno ng salati, ay ipinapasa sa isang lalaking may peklat sa kaliwang mata. Si Beno, ang lobo, ang kanang kamay ni Tecobra Perez. Ang pagpapalit ng mga maleta, ang mabilis na uusap, ang lihim na ngiti ni Milo. Lahat ng ito ay nagpapatunay na ang kanyang kapatid na asawa ay malalim na nakikipag-ugnayan sa mundo ng krimen, sa mga operasyon ng money laundering. Ang kanyang mga hinala ay kumpirmado. Si Milo ay hindi lamang isang abuser. Siya ay isang kriminal. Sa pagkuha ng matibay na ebidensya, bumalik si Marco sa hasyenda ni Milo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para bisitahin si Lena, kundi para kumilos.
maingat niyang binalangkas ang isang plano. Kailangan niyang makipag ugnayan kay Joy at Alia, ang mga tanging tao na maaring magbigay ng higit pang detalye sa loob ng hasyenda. Sa isang maingat na operasyon, ginamit ni Marco ang kanyang mga koneksyon upang makakuha ng akses sa komunikasyon sa labas ng hasyenda, kahit sandali. Sa pamamagitan ng isang maliit na burner phone na maingat na naipasok ni Joy, nakipag-ugnayan siya sa mga babae. Moy, ito si Kuya Marco. Ang boses ni Marco ay kalmado ngunit may pahiwatig ng pagmamadali. Kailangan ko ang tulong mo. Ligtas ka ba? Ang boses ni Joy ay nanginginig sa kabilang linya. Kapit ni Marco. Tok. Opo, ligtas po ako. Sa ngayon? Ipinagtapat ni Joy ang lahat. Ang abuso ni Milo, ang kanyang kalupitan, ang kanyang mga sigaw, ang kanyang patuloy na pagpapahirap kay Lena. Ikinuwento niya ang mga kakaibang bisita ni Milo sa hating gabi, ang mga malalaking kahon na ipinapasok sa bodega ng hasyenda, at ang kanyang paghahanap sa mga note na naiwan niya para kay Lena. Ang kanyang mga salita ay nagdagdag ng kulay sa malabong larawan na nabuo na ni Marco. Pagkatapos ni Joy, nakipag-usap si Marco kay Narsalia. Sa simula, si Alia ay alangan, ang takot sa kanyang mga mata ay halos makita sa boses niya. Kapit, natatakot po ako. Sinabi ni Ginoong Diladega na kung magsalita ko, may mangyayari sa pamilya ko. Alia, naintindihan ko, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng unawa. Pero nasa panganib si Lena at ang kanyang anak. Kung hindi ka magsasabi, baka huli na ang lahat. Poprotektahan kita at ang iyong pamilya, ipinapangako ko. Ikaw ang susi sa lahat ng ito. Ang mga salita ni Marco ay tumimo sa puso ni Alia. Ang kanyang konsensya ay tuluyan nang nanalulaban sa takot. Buong tapang siyang nagpatuloy, ikinuwento ang mga pagbabanta ni Milo, ang kanyang pagsaksihan sa mga pisikal na aabuso, ang mga sampal, ang mga sipa, ang pagtulak. Inilarawan niya kung paano sinubukan ni Lena na itago ang kanyang sakit, kung paano siya nagpanggap na ayos lang sa publiko, at kung paano naging isang bangmumot ang bawat gabi. Ibinahagi rin niya ang kanyang hinala sa pagkalaso ni Lena, ang kakaibang gamot na iniinom niya na tila pinahina siya, na inireseta daw ni Milo mismo. Sa bawat salita, mas lalong lumilinaw ang imahe ng halimaw na si Milo. Si Marco ay mayroon ng lahat ng ebidensya na kailangan niya. Ang CCTV footage na nagpapakita ng abuso at mga illegal na transaksyon at ang matatapang na pahayag ni Joy at Narsalia na nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Ang puzzle ay nabuo na. Panahon na para kumilos. Pumalik si Marco sa kanyang opisina. Ang kanyang puso ay mabigat, ngunit determinado. Nagsimula siyang maghanda ng mga warrant of arrest at search warrant. Hindi ito magiging madaling operasyon. Alam niyang si Milo ay lalaban at ang kanyang network ng kapangyarihan ay malawak. Ngunit sa pagitan ng pagmamahal niya sa kanyang kapatid at ang kanyang tungkulin bilang isang pulis, walang pagpipilian si Marco. Kailangan niyang iligtas si Lena. Anuman ang mangyari. Ang mga anino ng katiwalian ay malapit ng masilayan ng liwanag. Ang tahimik na bulong ng pag-aalinlangan ay lumakas sa dibdib ni pulis, kapit ni Marco Vergara,
nagbago mula sa isang simpleng kutob tungo sa isang matalim na pangangailangan na tuklasin ang katotohanan. Pagkatapos ng kanyang pagbisita sa Tagaytay mansyon ng kanyang kapatid, ang mga ngiti ni Lena ay tila maskara lamang, at ang mga mata niya ay nagtatago ng 1,000 hindi nasabing salita. Ang malalim na pagmamahal ni Marco sa kanyang kapatid ay nagtulak sa kanya na kumilos, hindi bilang isang pulis na naghahanap ng kaso, kundi bilang isang kuya na naghahanap ng kaligtasan para sa kanyang iisang kapamilya. Sinimulan ni Marco ang kanyang lihim na investigasyon ng maingat, bawat hakbang ay mainat na iisipan upang hindi mapansin ni Milo. Ang kanyang unang target ay ang imperyo ng Dilavdega Holdings. Alam niyang ang pera ang ugat ng maraming kasamaan at kung may itinatago si Milo, tiyak na may bakas ito sa kanyang mga transaksyon. Ngunit mabilis siyang nakatagpo ng isang matigas na pader. Ang bawat kahilingan para sa impormasyon, bawat pagtatanong sa mga koneksyon sa gobyerno ay agad na nabangga sa isang pader ng pagtuda. Ang mga abogado ng Dilavdega na parang mga dargoy na nakaupo sa tuktok ng isang matayong na kastilyo ay handa. Ang bawat dokumento ay perpektong naisaayos, ang bawat numero ay nagtutugma. Kapitnirga, naiintindihan ko ang inyong pagkabahala bilang isang kamag. Anak, ang sabi ng isang matikas na abogado na may ngiting nakakasulasok. Ngunit ang Dilavdega Holdings ay isang kumpanyang may malinis na record. Ang lahat ng aming transaksyon ay legal at transparent. Kung mayroon man kayong hinala, dapat ay mayroon kayong matibay na ebidensya. Hindi lamang chismis. Nahirapan si Marco. Ang mga audit report ay malinis. Ang mga corporate filing ay walang kamali. Walang bakas ng anumang maling gawain. Ngunit ang kanyang karanasan bilang isang detective ay nagsasabi sa kanya na ang ganitong perpektong imahe ay kadalasang nagtatago ng isang mas madilim na katotohanan. Naunawaan niya na si Milo Dilavdega ay hindi lamang isang matagumpay na CEO. Siya ay isang tao na may malawak at malalim na network ng impluwensya na umaabot sa bawat sulok ng lipunan, mula sa mga bulwagan ng kapangyarihan hanggang sa mga madilim na iskinita ng krimen. Ang kapangyarihan ni Milo ay hindi lamang nakikita sa kanyang yaman, kundi sa kakayahan niyang manipulahin ang sistema at magtago ng anumang bahid ng dungis. Pigo, sa legal na ruta, napilitan si Marco na lumingon sa ilalim ng lupa, sa mundo ng mga anino at mga sikreto na kanyang kinagawian. Nagsimula siyang magsaliksik sa mga chismis, sa mga bulungan, sa mga lansangan tungkol sa malalaking operasyon ng Manila laundering na nagaganap sa rehiyon. Ang kanyang mga lumang kontak, ang mga taong minsang pinagkakatiwalaan niya sa mga madilim na araw ng kanyang karera, ay unting nagbigay sa kanya ang impormasyon. Isang pangalan ang paulit. Ulit na lumilitaw. Elmer de Cobra Perez, isang notoryong pinulo ng sindikato, nakilala sa kanyang kalupitan at sa kanyang kakayahan na maglinis ng maruming pera. Ito ay isang peligrong laro at alam ni Marco na bawat hakbang ay maaring magdulot ng panganib, hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa kanyang kapatid. Samantala, sa loob ng mansyon sa Tagaytay, nararamdaman ni Lena ang lumalaking tensyon. Ang mga mata ni Milo ay mas matalin. Ang kanyang boses ay mas may awtoridad. At ang kanyang presensya ay mas nagbabanta. Alam niya na mayroong gumagalaw sa likod ng mga eksena at ang kanyang galit ay lumalakas. Isang araw, ipinahayag ni Milo kay Lena na kailangan nilang lumipat sa isang mas liblib na hasyenda sa Batangas. Mahal, napagod ka na sa lahat ng ito.
Sabi ni Milo, ang kanyang boses ay nagpapanggap na may pagmamalasakit. Kailangan mo ng pahina. Kailangan mong focus sa pagbubuntis mo. Ang hasyenda sa Batangas ay perpekto para sa iyo. Malayo sa ingay ng syudad, sariwang hangin, at ganap na kapayapaan para sa iyo at sa ating magiging anak. Ngunit, alam ni Lena ang totoo. Hindi ito pahina. Ito ay pagkakakulong. Ang hasyenda na ito, na matatagpuan sa gitna ng malawak na taniman ng tubo at niyog, ay mas hibrid at mas madaling bantayan. Walang kapitbahay sa malapit, walang kalapit na bayan na maaaring takbuhan. Isang gintong kulungan, ngulit sa mas malawak at mas malayo na lugar. Pagdating nila sa Batangas, kinumbis ka agad ni Milo ang kanyang telepono. Para focus ka, mahal, paliwanag niya. Ang kanyang ngiti ay nakakilabot. Ayokong maistorbo ka ng anumang ingay mula sa labas. Ang kanyang mga araw ay naging isang walang katapusang serye ng iisa at pagsubaybay. Mga gwardiya sa bawat sulok, mga CCTV camera na nakatutok sa bawat galaw niya. Ang kanyang mundo ay lumiliit, nagiging isang maliit na bilog ng kawalang. Asa, si Lena, na ngayon ay nasa 5 buwan ng pagdadalang. Tao ay naramdaman ang bigat ng kanyang kalagan. Ang kanyang tiyan ay lumalaki at sa bawat sipa ng kanyang anak, naramdaman niya ang isang bagong uri ng pagmamahal. Isang pagmamahal na nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang mabuhay, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buhay na kanyang dinadala. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ngayon, mayroong isang malakas na apoy ng paglaban na unting nagliliyab sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pagkakakulong, mayroong 2 kaluluwa na unting nagiging ilaw sa kanyang dilin. Si Jocelyn Doy Santos, isang batang katulong na halos kaedad lang ni Lena, ay isa sa mga tauhan sa hasyenda. Si Joy ay tahimik at masunurin ang kanyang mga mata, ay palaging nakayuko sa takot kay Milo. Ngunit sa bawat pagdaan ng araw, nakikita niya ang paghihirap ni Lena. Nakikita niya kung paano sinisigawan ni Milo si Lena, kung paano binabalewala ang kanyang mga pangangailangan, at kung paano unting nawawala ang ningning sa mga mata ng amo. May isang gabi, narinig ni Joy ang iyak ni Lena mula sa kanyang silid, isang tahimik na iyak na nagpahapdi sa kanyang puso. Simula noon, unting nabuo ang desisyon ni Joy na tulungan si Lena. Hindi niya kayang salungatin si Milo ng direkta, ngunit mayroon siyang mga sariling paraan. Minsan, habang aayos ng kama ni Lena, iiwan siya ng isang maliit na note sa ilalim ng unan, na may nakasulat na lakas ka lang po. Minsan naman, habang nagdadala ng pagkain, lilingon siya kay Lena nang may aalala, at kung walang nakatingin, kukurap siya ng isang beses, isang tahimik na senyales ng suporta. Ang mga maliliit na gawain ito ay nagbigay kay Lena ng asa, isang patunay na hindi siya iisa. Si Narsalia Reyes, ang pribadong nurse ni Lena, ay isang profesional at mahusay sa kanyang trabaho. Siya ay pinili ni Milo at binayaran ng malaki, kasama ang isang malinaw na babala na panatilihin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Lena bilang isang lihim. Ang kanyang pamilya ay nasa Manila at ang pera ay malaking tulong sa kanila.
Sa simula, sumunod si Alia sa utos ni Milo. Ang takot sa kanyang posisyon at sa kanyang pamilya ay mas matimbang kaysa sa kanyang konsensya. Ngunit habang tumatagal, nakikita niya ang unting paghina ni Lena, ang kanyang pagiging marupok, at ang malalim na takot sa kanyang mga mata. Narinig niya ang mga sigaw ni Milo. Nakita niya ang mga pasa na sinubukan ni Lena na itago sa ilalim ng kanyang mga damit. Isang hapon, habang kinukuha ang blood pressure ni Lena, naramdaman ni Alia ang unting pagtaas ng kanyang konsensya. Ang bilis ng tibok ng puso ni Lena, ang kanyang pamumutla, ang kanyang malalim na paghinga, lahat ay nagpapakita ng isang babaeng nasa matinding paghihirap. "Nurse, sa tingin mo ba, ligtas ang aking anak?" Ang tanong ni Lena. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, puno ng kawalang pag-asa. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Alia. Ang kanyang pagmamahal sa buhay, lalo na sa mga walang laban, ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot kay Milo. Nagsimula siyang alinlangan sa mga kwento ni Milo. Ang mga pilit na ngiti ni Lena, ang kanyang pilit na pagpapanggap na ayos lang siya. Lahat ng ito ay nagpahiwatig ng isang masamang katotohanan. Dahan, nagsimulang nagniningnas sa loob ni Alia ang isang pagnanais na tumulong. Hindi niya alam kung paano, ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ito. Ang kaligtasan ng ina at ng kanyang sanggol ay nasa kamay niya. Sa Manila, hindi sumuko si Marco. Ang kanyang paghahanap sa Tecobra Perez ay nagdulot sa kanya ng mga bagong koneksyon at mas malalim na kaalaman sa mga lihim na transaksyon sa ilalim ng lupa. Sa tulong ng isang matandang informant na may matagal ng utang na loob sa kanya, nalaman niya ang tungkol sa isang pampublikong CCTV camera na malapit sa isa sa mga hindi gaanong kilalang negosyo ni Milo. Isang bodega na tila walang anumang kahalagahan, ngunit natatagpuan sa isang madilim na iskinita sa todo. Kapit, hindi yan madaling makuha. Babala ng informant, si Mang Tonyo, isang retiradong fixer. Mayroon diyang mga ears ni Cobra. Ang bawat sulok ng lugar na yan ay may nakabantay. Ngunit determinado si Marco. Ipinilit niya ang kanyang autoridad, nagsumite ng mga kinakailangang papeles, at sa wakas, nakakuha ng bahinpulot upang suliin ang footage. Ang mga oras na ginugol niya sa pagtingin sa mga malabong video ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ngunit hindi siya sumuko. Siya ay nagpatuloy, frame by frame, naghahanap ng anumang sinyales, anumang pahiwatig. At sa wakas, nakita niya ito. Isang gabing may malakas na ulan, ilang linggo, matapos ang aksidente ni Lena sa Tagaytay. Ang footage ay malabo, ngunit ang mga galaw ay malinaw. Nakita niya si Milo, ang kanyang mukha ay puno ng galit, hinahawakan ng isang pamilyar na babae na nakaupo sa isang wheelchair. Walang alinlangan. Ito si Lena. At sa isang marahas na pagtulak, itinulak niya ang wheelchair, nagdulot ng pagbagsak ni Lena. Ang kanyang ulo ay tumama sa sahig. Ang eksena ay naglaro ng paulit. Ulit sa isip ni Marco, isang suntok sa kanyang puso. Ito ang katotohanan na alam niya sa simula pa lang. Ang kanyang kapatid ay biktima ng abuso. Ngunit hindi lang yon. Sa isang magkaibang footage, ilang gabi matapos ang insidenteng iyon, nakita niya si Milo na naglalakad sa isang madilim na eskinita. Nakasuot siya ng hoodie, ang kanyang mukha ay halos hindi makilala.
Ngulit ang kanyang tindig ay hindi matatawaran. Nakita ni Marco ang isang transaksyon. Isang malaking maleta, puno ng salapi, ay ipinapasa sa isang lalaking may peklat sa kaliwang mata. Si Deno, ang logo, ang kanang kamay ni The Cobra Perez. Ang pagpapalit ng mga maleta, ang mabilis na pag-usap, ang lihim ng ngiti ni Milo. Lahat ng ito ay nagpapatunay na ang kanyang kapatid na asawa ay malalim na nakikipag-ugnayan sa mundo ng krimen, sa mga operasyon ng money laundering. Ang kanyang mga hinala ay kumpirmado. Si Milo ay hindi lamang isang abuser. Siya ay isang kriminal. Sa pagkuha ng matibay na ebidensya, bumalik si Marco sa hasyenda ni Milo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para bisitahin si Lena, kundi para kumilos. Maingat niyang binalangkas ang isang plano. Kailangan niyang makipag-ugnayan kay Joey at Alia, ang mga tanging tao na maaaring magbigay ng higit pang detalye sa loob ng hasyenda. Sa isang maingat na operasyon, ginamit ni Marco ang kanyang mga koneksyon upang makakuha ng aksas sa komunikasyon sa labas ng hasyenda, kahit sandali. Sa pamamagitan ng isang maliit na burner phone na maingat na naipasok ni Joy, nakipag-ugnayan siya sa mga babae. Moy, ito si Kuya Marco. Ang boses ni Marco ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagmamadali. Kailangan ko ang tulong mo. Ligtas ka ba? Ang boses ni Joy ay nanginginig sa kabilang linya. Kapit ni Marco. Opo, ligtas po ako. Sa ngayon. Ipinagtapat ni Zoe ang lahat. Ang abuso ni Milo, ang kanyang kalupitan, ang kanyang mga sigaw, ang kanyang patpuli na pagpapahirap kay Lena. Ikinuwento niya ang mga kakaibang bisita ni Milo sa hating gabi, ang mga malalaking kahon na ipinapasok sa bodega ng hasyenda at ang kanyang paghahanap sa mga note na naiwan niya para kay Lena. Ang kanyang mga salita ay nagdagdag ng kulay sa malabong larawan na nabuo na ni Marco. Pagkatapos ni Joey, nakipag-usap si Marco kay Nurse Alia. Sa simula, si Alia ay aalangan. Ang takot sa kanyang mga mata ay halos makita sa boses niya. Kapit, natatakot po ako. Sinabi ni Ginoong de la Vega na kung magsalita ko, may mangyayari sa pamilya ko. Alia, naintindihan ko, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng unawa. Pero nasa panganib si Lena at ang kanyang anak. Kung hindi ka magsasabi, makahuli na ang lahat. Poprotektahan kita at ang iyong pamilya, ipinapangako ko. Ikaw ang susi sa lahat ng ito. Ang mga salita ni Marco ay tumimo sa puso ni Alia. Ang kanyang konsensya ay tuluyan ng nanalo laban sa takot. Buong tapang siyang nagpatuloy. Ikinuwento ang mga pagbabanta ni Milo, ang kanyang pagsaksihan sa mga pisikal na abuso. Ang mga sampal, ang mga sipa, ang pagtulak. Inilarawan niya kung paano sinubukan ni Lena na itago ang kanyang sakit, kung paano siya nagpanggap na ayos lang sa publiko, at kung paano naging isang bangungot ang bawat gabi. Ibinahagi rin niya ang kanyang hinala sa pagkalaso ni Lena, ang kakaibang gamot na iniinom niya na tila pinahina siya, na inireseta daw ni Milo mismo. Sa bawat salita, mas lalong lumilinaw ang imahe ng halimaw na si Milo. Si Marco ay mayroon ng lahat ng ebidensya na kailangan niya. Ang CCTV footage na nagpapakita ng abuso at mga iligal na transaksyon, at ang matatapang na pahayag ni Joy at Nurse Alia na nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Ang
ay nabuo na. Panahon na para kumilos. Umalik si Marco sa kanyang opisina. Ang kanyang puso ay mabigat, ngunit determinado. Nagsimula siyang maghanda ng mga warrant of arrest at search warrant. Hindi ito magiging madaling operasyon. Alam niyang si Milo ay lalaban at ang kanyang network ng kapangyarihan ay malawak. Ngunit sa pagitan ng pagmamahal niya sa kanyang kapatid at ang kanyang tungkulin bilang isang pulis, walang pagpipilian si Marco. Kailangan niyang iligtas si Lena, anuman ang mangyari. Ang mga anino ng katiwalian ay malapit ng masilayan ng liwanag. Ang tahimik na bulong ng aalinlangan ay lumakas sa dibdib ni Pulis, Kapit Marco Vergara. Nagbago mula sa isang simpleng kutob tungo sa isang matalim na pangangailangan na tuklasin ang katotohanan. Pagkatapos ng kanyang pagbisita sa Tagaytay mansyon ng kanyang kapatid, ang mga ngiti ni Lena ay tila maskara lamang at ang mga mata niya ay nagtatago ng 1,000 hindi nasabing salita. Ang malalim na pagmamahal ni Marco sa kanyang kapatid ay nagtulak sa kanya na kumilos hindi bilang isang pulis na naghahanap ng kaso, kundi bilang isang kuya na naghahanap ng kaligtasan para sa kanyang iisang kapamilya. Sinimulan ni Marco ang kanyang lihim na investigasyon ng maingat. Bawat hakbang ay maingat na iisipan upang hindi mapansin ni Milo. Ang kanyang unang target ay ang interior ng De La Vega audience. Alam niyang ang pera ang ugat ng maraming kasamaan at kung may itinatago si Milo, tiyak na may bakas ito sa kanyang mga transaksyon. Ngunit mabilis siyang nakatagpo ng isang matigas na pader. Ang bawat kahilingan para sa impormasyon, bawat pagtatanong sa mga koneksyon sa gobyerno, ay agad na nabangga sa isang pada ng pagtutol. Ang mga abogado ng De La Vega, na parang mga gargoyle na nakaupo sa tuktok ng isang matayog na kastilyo, ay handa. Ang bawat dokumento ay perpektong naisaayos, ang bawat numero ay nagtutugma. Kapit Vergara, naiintindihan ko ang inyong pagkabahalag bilang isang kamag. Anak, ang sabi ng isang matikas na abogado na may ngiting nakakasulasok. Ngunit ang De La Vega Holdings ay isang kumpanyang may malinis na record. Ang lahat ng aming transaksyon ay legal at transparent. Kung mayroon man kayong hinala, dapat ay mayroon kayong matibay na ebidensya, hindi lamang chismis. Nahirapan si Marco. Ang mga audit report ay malinis, ang mga corporate filing ay walang kamali. Walang bakas ng anumang maling gawain. Ngunit ang kanyang kanasan bilang isang detective ay nagsasabi sa kanya na ang ganitong perpektong imahe ay kadalasang nagtatago ng isang mas madilim na katotohanan. Naunawaan niya na si Milo de la Vega ay hindi lamang isang matagumpay na CEO. Siya ay isang tao na may malawak at malalim na network ng impluensya na umaabot sa bawat sulok ng lipunan, mula sa mga bulwagan ng kapangyarihan hanggang sa mga madilim na eskinitan ng krimen. Ang kapangyarihan ni Milo ay hindi lamang nakikita sa kanyang yaman, kundi sa kakayahan niyang manipulahin ang sistema at magtago ng anumang bahid ng dungis. Pigo sa legal na ruta, napilitan si Marco na lumingon sa ilalim ng lupa, sa mundo ng mga anino at mga sikleto na kanyang kinagawian. Nagsimula siyang magsaliksik sa mga chismis, sa mga bulungan sa mga lansangan, tungkol sa malalaking operasyon ng money laundering na nagaganap sa rehiyon. Ang kanyang mga lumang kontak, ang mga taong minsang pinagkakatiwalaan niya sa mga madilim na araw ng kanyang karera, ay unting nagbigay sa kanya ng impormasyon. Isang pangalan ng paulit.
ulit na lumilitaw. Elmer de Cobra Perez, isang notoryong pinuno ng sindikato na kilala sa kanyang kalupitan at sa kanyang kakayahan na maglinis ng maruming pera. Ito ay isang peligrong laro at alam ni Marco na bawat hakbang ay maaaring magdulot ng panganib, hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang kapatid. Samantala, sa loob ng mansyon sa Tagaytay, nararamdaman ni Lena ang lumalaking tensyon. Ang mga mata ni Milo ay mas matalin, ang kanyang boses ay mas may awtoridad, at ang kanyang presensya ay mas nagbabanta. Alam niya na mayroong gumagalaw sa likod ng mga eksena, at ang kanyang galit ay lumalakas. Isang araw, ipinahayag ni Milo kay Lena na kailangan nilang lumipat sa isang mas liblib na hasyenda sa Batangas. Mahal, napagod ka na sa lahat ng ito. Sabi ni Milo, ang kanyang boses ay nagpapanggap na may pagmamalasakit. Kailangan mo ng pahinga. Kailangan mong focus sa pagbubuntis mo. Ang hasyenda sa Batangas ay perpekto para sa iyo. Malayo, sa ingay ng syudad, sariwang hangin, at ganap na kapayapaan para sa iyo at sa ating magiging anak. Ngunit alam ni Lena ang totoo. Hindi ito pahinga. Ito ay pagkakakulong. Ang hasyenda na ito na matatagpuan sa gitna ng malawak na taniman ng tubo at nyog ay mas liblib at mas madaling bantayan. Walang kapitbahay sa malapit, walang kalapit na bayan na maaring takbuhan. Isang gintong kulungan, ngunit sa mas malawak at mas malayo na lugar. Pagdating nila sa Batangas, kinumpis kaagad ni Milo ang kanyang telepono. Para focus ka, mahal, paliwanag niya, ang kanyang ngiti ay nakakilabot. Ayokong maistorbo ka ng anumang ingay mula sa labas. Ang kanyang mga araw ay naging isang walang katapusang serye ng pag-iisa at pagsubaybay. Mga gwardiya sa bawat sulok, mga CCTV kamera na nakatutok sa bawat galaw niya. Ang kanyang mundo ay lumiliit, nagiging isang maliit na bilog ng kawalang asa. Si Lena, na ngayon ay nasa 5 buwan ng pagdadalang, tao ay naramdaman ang bigat ng kanyang kalagayan. Ang kanyang tiyan ay lumalaki at sa bawat sipa ng kanyang anak, naramdaman niya ang isang bagong uri ng pagmamahal. Isang pagmamahal na nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang mabuhay, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buhay na kanyang dinadala. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ngayon, mayroong isang malakas na apoy ng paglaban na unting nagliliyab sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pagkakakulong, mayroong 2 kaluluwa na unting nagiging ilaw sa kanyang dilin. Si Jocelyn Joy Santos, isang batang katulong na halos kaedad lang ni Lena, ay isa sa mga tauhan sa hasyenda. Si Joy ay tahimik at masunurin, ang kanyang mga mata ay palaging nakayuko sa takot kay Milo. Ngunit sa bawat pagdaan ng araw, nakikita niya ang paghihirap ni Lena. Nakikita niya kung paano sinisigawan ni Milo si Lena, kung paano binabaliwala ang kanyang mga pangangailangan, at kung paano unting nawawala ang ningning sa mga mata ng amo. May isang gabi, narinig ni Joy ang iyak ni Lena mula sa kanyang silid, isang tahimik na iyak na nagpahati sa kanyang puso. Simula noon, unting nabuo ang desisyon ni Joy na tulungan si Lena. Hindi niya kayang salungatin si Milo ng direkta, ngunit mayroon siyang mga sariling paraan. Minsan, habang aayos ng kama ni Lena,
Iiwan siya ng isang maliit na note sa ilalim ng unan na may nakasulat na lakas ka lang po. Minsan naman, habang nagdadala ng pagkain, lilingon siya kay Lena nang may pag-aalala. At kung walang nakatingin, kukurap siya ng isang beses, isang tahimik na senyales ng suporta. Ang mga maliliit na gawaing ito ay nagbigay kay Lena ng pag-asa, isang patunay na hindi siya nag-iisa. Si Narsalia Reyes, ang pribadong nurse ni Lena, ay isang profesional at mahusay sa kanyang trabaho. Siya ay pinili ni Milo at binayaran ng malaki, kasama ang isang malinaw na babala na panatilihin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Lena bilang isang lihin. Ang kanyang pamilya ay nasa Manila at ang pera ay malaking tulong sa kanila. Sa simula, sumunod si Alia sa utos ni Milo. Ang takot sa kanyang posisyon at sa kanyang pamilya ay mas matimbang kaysa sa kanyang konsensya. Ngunit habang tumatagal, nakikita niya ang unting paghina ni Lena, ang kanyang pagiging marupok, at ang malalim na takot sa kanyang mga mata. Narinig niya ang mga sigaw ni Milo. Nakita niya ang mga pasa na sinubukan ni Lena na itago sa ilalim ng kanyang mga damit. Isang hapon, habang kinukuha ang blood pressure ni Lena, naramdaman ni Alia ang unting pagtaas ng kanyang konsensya. Ang bilis ng tibok ng puso ni Lena, ang kanyang pamumutla, ang kanyang malalim na paghina-lahat, ay nagpapakita ng isang babaeng nasa matinding paghihirap. "Nurse, sa tingin mo ba, ligtas ang aking anak?" Ang tanong ni Lena, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Puno ng kawalang pag-asa. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Alia. Ang kanyang pagmamahal sa buhay, lalo na sa mga walang laban, ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot kay Milo. Nagsimula siyang alinlangan sa mga kwento ni Milo. Ang mga pilit na ngiti ni Lena, ang kanyang pilit na pagpapanggap na ayos lang siya. Lahat ng ito ay nagpahiwatig ng isang masamang katotohanan. Dahan, nagsimulang nagniningas sa loob ni Alia ang isang pagnanais na tumulong. Hindi niya alam kung paano, ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ito. Ang kaligtasan ng ina at ng kanyang sanggol ay nasa kamay niya. Sa Manila, hindi sumuko si Marco. Ang kanyang paghahanap sa Tecobra Perez ay nagdulot sa kanya ng mga bagong koneksyon at mas malalim na kaalaman sa mga lihim na transaksyon sa ilalim ng lupa. Sa tulong ng isang matandang informant na may matagal ng utang na loob sa kanya, nalaman niya ang tungkol sa isang pampublikong CCTV camera na malapit sa isa sa mga hindi gaanong kilalang negosyo ni Milo. Isang bodega na tila walang anumang kahalagahan, ngunit matatagpuan sa isang maglim na iskinita sa Tondo. Kapit, hindi yan madaling makuha. Pabala ng informant, si Mang Tonyo, isang retiradong kitser. Mayroon diyang mga AES and heirs ni Cobra. Ang bawat sulok ng lugar na yan ay may nakabantay. Ngunit determinado si Marco. Ipinilit niya ang kanyang awtoridad, nagsumite ng mga kinakailangang papeles, at sa wakas, nakakuha ng pahintulot upang suriin ang footage. Ang mga oras na ginugol niya sa pagtingin sa mga malabong video ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ngunit hindi siya sumuko. Siya ay nagpatuloy, frame by frame, naghahanap ng anumang senyales, anumang pahiwatig. At sa wakas, nakita niya ito. Isang gabing may malakas na ulan, ilang linggo, matapos ang aksidente ni Lena sa Tagaytay. Ang footage ay malabo, ngunit ang mga galaw ay malinaw. Nakita niya si Milo, ang kanyang mukha ay puno ng galit
Hinawakan ng isang pamilyar na babae na nakaupo sa isang wheelchair. Walang alinlangan. Ito si Lena. At sa isang marahas na pagtulak, itinulak niya ang wheelchair, nagdulot ng pagbagsak ni Lena. Ang kanyang ulo ay tumama sa sahig. Ang eksena ay nagaro ng paulit. Uwit sa isip ni Marco, isang suntok sa kanyang puso. Ito ang katotohanan na alam niya sa simula pa lang. Ang kanyang kapatid ay biktima ng abuso. Ngunit hindi lang iyon. Sa isang magkaibang footage, ilang gabi matapos ang insidenteng iyon, nakita niya si Milo na naglalakad sa isang madilim na iskinita. Nakasuot siya ng hoodie, ang kanyang mukha ay halos hindi makilala. Ngunit ang kanyang tindig ay hindi matatawan. Nakita ni Marco ang isang transaksyon. Isang malaking maleta, puno ng salapi, ay ipinapasa sa isang lalaking may teklat sa kaliwang mata. Si Benyo, ang lobo, ang kanang kamay ni Cobra Teres. Ang pagpapalit ng mga maleta, ang mabilis na usat, ang lihim ng ngiti ni Milo. Lahat ng ito ay nagpapatunay na ang kanyang kapatid, na asawa, ay malalim na ugnayan sa mundo ng krimen, sa mga operasyon ng money laundering. Ang kanyang mga hinala ay kumpirmado. Si Milo ay hindi lamang isang abuser. Siya ay isang kriminal. Sa pagkuha ng matibay na ebidensya, bumalik si Marco sa hasyenda ni Milo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para bisitahin si Lena, kundi para kumilos. Maingat niyang binalangkas ang isang plano. Kailangan niyang ugnayan kay Joy at Aliyah, ang mga tanging tao na maaaring magbigay ng higit pang detalye sa loob ng hasyenda. Sa isang maingat na operasyon, ginamit ni Marco ang kanyang mga koneksyon upang makakuha ng aksas sa komunikasyon sa labas ng hasyenda, kahit sandali. Sa pamamagitan ng isang maliit na burner phone na mainat na naipasok ni Joy, ugnayan siya sa mga babae. Oy, ito si Kuya Marco. Ang boses ni Marco ay kalmadong, ngunit may pahiwatig ng pagmamadali. Kailangan ko ang tulong mo. Ligtas ka ba? Ang boses ni Joy ay naninginig sa kabilang linya. Tapit ni Marco. Opo, ligtas po ako. Sa ngayon. Ipinagtapat ni Joy ang lahat. Aabuso ni Milo, ang kanyang kalupitan, ang kanyang mga sigaw, ang kanyang patuloy na pagpapahilap kay Lela. Ikinuwento niya ang mga kakaibang bisita ni Milo sa hating gabi, ang mga malalaking kahon na ipinapasok sa bodega ng hasyenda, at ang kanyang paghahanap sa mga noti na naiwan niya para kay Lena. Ang kanyang mga salita ay nagdagdag ng kulay sa malabong larawan na nabuo na ni Marco. Pagkatapos ni Joy, usap si Marco kay Nurse Aliyah. Sa simula, si Aliyah ay aalangan. Ang takot sa kanyang mga mata ay halos makita sa boses niya. Kapit natatakot po ako. Sinabi ni Ginoong de la Vega na kung magsalita ako, may mangyayari sa pamilya ko. Aliyah, naintindihan ko, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng unawa. Pero nasa panganib si Lena at ang kanyang anak. Kung hindi ka magsasabi, makahuli na ang lahat. Poprotektahan kita at ang iyong pamilya. Ipinapangako ko. Ikaw ang susi sa lahat ng ito. Ang mga salita ni Marco ay tumimo sa puso ni Aliyah. Ang kanyang konsensya ay tuluyan ng nanalo laban sa takot. Tuong tapang siyang nagpatuloy,
Ikinuwento ang mga pagbabanda ni Milo, ang kanyang pagsaksihan sa mga pisikal na abuso, ang mga sampal, ang mga sipa, ang pagtulak. Inilarawan niya kung paano sinubukan ni Lena na itago ang kanyang sakit, kung paano siya nagpanggap na ayos lang sa publiko, at kung paano naging isang bangumat ang bawat gabi. Ibinahagi rin niya ang kanyang hinala sa pagkalason ni Lena, ang kakaibang gamot na iniinom niya na tila pinahina siya, na inireseta daw ni Milo mismo. Sa bawat salita, mas lalong lumilinaw ang imahe ng halimaw na si Milo. Si Marco ay mayroon ng lahat ng ebidensya na kailangan niya. Ang CCTV footage na nagpapakita ng aabuso at mga iligal na transaksyon, at ang matatapang na pahayag ni Joy at Nurse Alia na nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Ang puzzle ay nabuo na. Panahon na para kumilos. Umalik si Marco sa kanyang opisina. Ang kanyang puso ay mabigat, ngunit determinado. Nagsimula siyang maghanda ng mga warrant of arrest at search warrant. Hindi ito magiging madaling operasyon. Alam niyang si Milo ay lalaban, at ang kanyang network ng kapangyarihan ay malawak. Ngunit sa pagitan ng pagmamahal niya sa kanyang kapatid at ang kanyang tungkulin bilang isang pulis, walang pagpipilian si Marco. Kailangan niyang iligtas si Lena, anuman ang mangyari. Ang mga anino ng katiwalian ay malapit ng masilayan ng liwanag. Ang matalim na sikat ng araw ay hindi pa ganap na nagliliwanag sa kalangitan ng Batangas. Ngunit ang hangin ay may dala ng bigat ng papalapit na bagyo. Sa loob ng pulong tanggapan ng National Police sa Camp Crane, isang grupo ng mga piling opisyal ang nagtitipon sa isang madilim na silid ng pagpapano. Sa gitna ng silid, nakatayo si Pulis Kapit na Marco Vergara. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang bawat galaw niya ay may determinasyon. Sa isang malaking whiteboard, nakaguhit ang detalyadong mapa ng Hacienda de la Vega sa Batangas. Ang mga pasukan, ang mga labasan, ang lokasyon ng mga CCTV camera, ang mga blind spots, maging ang posibleng kinalalagyan ng kwarto ni Lena. Mga kasama, alam nating hindi ito ordinaryong operasyon. Panimula ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng bigat ng responsibilidad. Si Don Emilio de la Vega ay hindi lamang isang negosyante. Siya ay may malawak na koneksyon sa ilalim ng lupa, at ang kanyang mga gwardiya ay armado at sinanay. Ang misyon natin ay simple, ngunit mapanganib. Arestuhin si Milo de la Vega at iligtas si Elena Vergara. Ipinatong ni Marco ang kanyang kamay sa mapa, sa bahagi kung saan nakalagay ang lokasyon ng silid. Tulugan ni Lena. Ang kaligtasan ni Lena, ang numero unong prioridad natin. Siya ay buntis at mahina. Walang makakasakit sa kanya sa ilalim ng ating panonood. Mauunawaan ba? Isang nagkakaisang upo, kapit. Ang tugon ng kanyang mga tauhan, ang bawat isa ay handa ng sumunod. Ipinaliwanag ni Marco ang detalyadong plano. Isang diversionary attack sa pangunahing gate, habang ang pangunahing asautin ay papasok mula sa likuran, sa pamamagitan ng masukal na bahagi ng hacienda. Ang bawat opisyal ay may tiyak na tungkulin, bawat hakbang ay may layunin. Ang operasyon ay inihanda ng may iingat, aaral sa bawat posibleng senaryo, mula sa paglaban ng mga gwardya hanggang sa posibleng pagtakas ni Milo. Sa pagtatapos ng pagpaplano, tiningnan ni Marco ang bawat mukha sa silid. Nakita niya ang dedikasyon at lakas. Ngunit sa kanyang puso,
mayroon siyang nararamdamang kakaiba. Isang matinding pag-aalala para sa kanyang kapatid. Hindi ito lamang isang kaso. Ito ay personal. Ito ay para kay Lena. Ito ay para sa kanyang magiging pamangkin. Samantala, sa loob ng malawak, ngunit malungkot na Hacienda de la Vega, sa Batangas, nararamdaman ni Lena ang pagbabago sa hangin, hindi lamang sa literal na kahulugan. Ang mga araw ay naging mabigat, ang bawat gabi ay puno ng matinding pag-alala. Si Milo, na dati mayabang at kontrolado, ay ngayon nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkawala ng kontrol. Ang kanyang boses, na dati nakakatakot sa katahimikan, ay ngayon malakas at nagagalit, na umaalingaw sa malalaking bulwagan. Hindi ko yan hahayaan. Wala silang karapatang mangialam sa akin. Sigaw niya sa telepono, habang dinadaganan ng isang mamahaling florera sa sahig. Ang tunog ng basag na salamin ay nagpapunit sa katahimikan ng gabi at ang kanyang mga gwardiya, na dati walang emosyon, ay nagpapakita na ng bahid ng takot sa kanilang mga mukha. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay kumakalat sa mansyon, kasama ang amoy ng kanyang lumalaking kawalang asa. Mula sa kanyang silid, dinig ni Lena ang bawat sigaw, bawat dagundong. Ang kanyang puso ay kumakabob ng napakabilis, hindi lamang dahil sa takot, kundi sa isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Mayroong papalapit. Nararamdaman niya ito. Ang kanyang kuya Marco. Sa bawat sipa ng kanyang sanggol sa kanyang tiyan, naramdaman niya ang isang bagong lakas. Hindi na ako magtatago, anak ko, bulong niya sa sarili, habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Lalaban ako para sa'yo. Ang dating mahina at takot na si Lena ay unting napapalitan ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Tiningnan niya ang bintana. Ang malalakas na hangin ay yumayanig sa mga dahon ng niyog sa labas. Ito ay isang bagyo, at alam niya, ang bagyong ito ay magdadala ng pagbabago. Nagsimula siyang mag-isip. Sa mga linggo ng pagkakakulong, ginugol niya ang oras sa pagmamasid sa hasyenda. Alam niya ang mga daanan, ang mga liko, ang mga pintuan na bihirang gamitin. Naisip niya ang mga posibleng ruta ng pagtakas, ang mga lugar kung saan siya maaaring magtago. Kahit na nahihirapan siyang kumilos dahil sa kanyang kalagayan, ang pag-iisip na yun ay nagbigay sa kanya ng layunin. Ang apoy ng paglaban sa kanyang puso ay ngayon nagnininas ng buong ningning. Tumating ang gabi, at kasama nito ang pinakamalakas na bagyo na dumaan sa Batangas sa mga nakaraang taon. Ang walang humpay na buhos ng ulan ay tila naghuhugas ng mundo, ang kulob ay umalinaw na parang mga malalakas na putok ng kanyon. Sa gitna ng kaguluhang ito, ng kalikasan, isang kakaibang tunog ang pumunit sa nakakabining ingay ng bagyo. Ang malakas na sirena ng mga sasakyan ng pulis, papalapit sa Hacienda de la Vega. Ang mga ilaw na asul at pula ay sumasayaw sa madilim na kagubatan, nagpapakita ng nalalapit na labanan. Sa loob ng hacienda, nagulantang si Milo. Ang kanyang mukha, na dati puno ng galit, ay ngayon nanlalaki sa matinding pagkabigla at takot. Ano yan? Sigaw niya sa kanyang mga gwardya. Ang kanyang boses ay naninginig. Ano ang nangyayari? Sir, pulis po. Pinalibutan nila tayo.
Sigaw ng isa sa kanyang mga gwardya. Ang kanyang muka ay puno rin ng takot. Nagsimulang kumilos si Milo nang may matinding pagmamadali. Sirain niyo lahat. Sunugin niyo ang mga dokumento. Huwag niyo silang hayaang makakita ng kahit ano. Utos niya. Habang nagmamadali patungo sa kanyang office, bit-bit ang isang laptop at isang briefcase na puno ng mga dokumento. Nagsimula siyang shred ng mga papel, habang ang isa pang gwardya ay mabilis na sinusunog ang mga ledger sa malaking chimenea. Ang usok ay kumakalat sa silid. Ang amoy ng nasusunog na papel ay umalo sa amoy ng ulan at gulo. Sa labas, nagsimula na ang engkwentro. Ang mga putok ng baril ay sumabog, kasama ang sigaw ng mga pulis at ang tugon ng mga gwardya. Philippine National Police. Surrender. Handa na kayo. Ang malakas na boses ni Marco ay narinig na umaalingaw sa gitna ng bagyo. Ang mga gwardya ni Milo na sinanay at armado ng matataas na kalibre ay nagbigay ng matinding paglaban. Ang mga bala ay tumatama sa mga pader, sa mga bintana at sa mga haligi ng hasyenda. Ang mga basag na salamin ay lumilipad at ang kaguluhan ay kumalat sa bawat sulok ng mansyon. Mula sa kanyang silid, dinig ni Lena ang tunog ng digmaan. Ang mga putok ng baril, ang mga sigaw, ang tunog ng pagkasila. Lahat ay nagpapahiwatig na ang sandali ay dumating na. Ngayon na, anak ko, kailangan nating kumilos. Bulong niya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit hindi na sa takot lamang, kundi sa isang matinding determinasyon. Dahan, sa kabila ng kanyang malaking tiyan at ang kirot sa kanyang katawan, nagsimula siyang gumapang palabas ng silid. Alam niya na ang pinakamainam na ruta ay ang paghahanap ng lugar na malayo sa gitna ng engkwentro. Gumamit siya ng mga pasilyo, mga silid na bihirang daanan, at ang kanyang kaalaman sa layod ng hasyenda upang makaiwas sa mga gwardya at sa nagaganap na labanan. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hininga ay mahirap, ngunit ang imahe ng kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng hindi kapani. Paniwalang lakas. Malinaw mang daan. Asok! Sigaw ni Marco, habang pinangungunahan ang kanyang grupo papasok sa nasirang hasyenda. Ang loob ng mansyon ay isang tanawin ng kaguluhan. Nagkalat ang mga basag na gamit, nagkalat ang mga dokumento, at ang amoy ng usok at pulbura ay nagpapahiwatig ng matinding labanan. Ang ilang gwardya ay nakahandusay na, habang ang iba ay patuloy na lumalaban. Ngunit ang mga mata ni Marco ay tanging kay Lena lamang nakatuon. Sa isang sulok ng isang malaking bulwagan, nakita ni Milo ang figura ni Lena. Nagpupumiglas na makatakas, ang kanyang tiyan ay malaki. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng takot, ay ngayoy may bahid ng pag-asa. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng katinuan ni Milo ay tuluyan nang nawala. Ang kanyang mundo ay gumuho na, at nakita niya si Lena bilang kanyang huling pagkakataon na makaligtas. Lena, hindi ka aalis. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at kabaliwan. Mabilis siyang tumakbo patungo kay Lena, sinalos siya sa braso, at maliing hinawakan. Ang isang itim na baril ay agad niyang itinutok sa ulo ni Lena. Ang lamig ng bakhal ay nagparamdam sa kanya ng isang matinding tako. Lumayo kayo. Kung lalapit kayo ng isa pang hakbang, papatayin ko siya. Panta niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kabaliwan.
tumigil ang mga pulis. Ang kaguluhan sa bulwagan ay unting nanahimik, tanging ang tunog ng malakas na ulan at ang hininga ng lahat ang dinig. Nakita ni Marco ang kanyang kapatid. Nakahawak sa tiyan, ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Nilo, huwag mong gawin yan, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmadong, ngunit may matinding awtoridad. Sinubukan niyang panatilihin ang lamig ng kanyang ulo. Kahit na ang kanyang kalooban ay nagnangalit. Walang kailangang masaktan dito. Pitawan mo si Lena. Kaya pa natin usapan ito. Ngunit si Milo ay wala nang nakikinig. Usapan. Wala na tayong usapan. Sasabihin ko sa inyo, kung hindi kayo aalis, mamamatay siya. Mamamatay kaming lahat dito. Gulat niyang sigaw. Ang kanyang kamay ay naninginig sa baril. Ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala. Dahan, itinuro ni Marco ang kanyang isa pang opisyal na may hawak na isang portable screen. Sa screen na yon, nagsimulang umilaw ang isang video. Ito ang CCTV footage na kanyang pinaghirapan. Ang eksena kung saan idinulak ni Milo si Lena mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang ulo ay tumama sa sahig. Pagkatapos, ang video ng kanyang pakikipagtransaksyon kay Benyo, ang lobo, sa madilim na eskinita, ang pagpapalit ng mga maleta na puno ng pera. Ito. Milo, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ito ang ebidensya ng iyong mga ginawa. Ang pagpapahirap mo kay Lena. Ang iyong mga illegal na transaksyon. Wala ka ng takasan. Ang mga mata ni Milo ay nanlalaki habang nakatingin sa screen. Ang kanyang mukha na puno ng galit at kabaliwan ay unting nawala ng kulay. Ang kanyang mga labi ay naninginig at ang kanyang balikat ay bumagsak. Ang imahe ng kanyang sarili bilang isang halimaw ay biglang lumabas sa harapan niya. Ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang paniniwala na siya ay hindi matatalo ay tuluyan nang naglaw. Ang galit ay napalitan ng matinding kawalang. Asa, isang butas na napakalalim na walang makakapuno. Isang hulin. Nakakatakot na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ng galit, kundi ng pagkatalo. Sa sandaling iyon, ng pagkagulat at pagkarito ni Milo, isang maliit ngunit malakas na sipa ang naramdaman ni Lena sa kanyang tiyan. Ang kanyang anak, ang sipa, na iyon ay tila nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, isang paalala sa dahilan ng kanyang paglaban. Sa isang igla, ang lahat ng takot ay naglaho, napalitan ng isang matinding lakas ng loob na nagmumula sa kanyang pagiging ina. Hindi na. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon. Sa lahat ng lakas na kanyang natitira, sa kabila ng kanyang malaking tiyan, itinulak niya si Milo ng buong lakas. Ang pagtulak ay hindi gaanong malakas, ngunit sapat upang matanggal ang hawak ni Milo sa kanya. Ang baril ay bumagsak sa sahig. Si Lena ay nagpupumiglas, gumapang palayo, sa halimaw na halos sumira sa kanyang buhay. Lena! Sigaw ni Marco. At sa isang iglap, mabilis siyang lumar. Hindi niya inalintana ang panganib. Niyakap niya ang kanyang kapatid. Binalot siya sa kanyang mga bisig, isang kuta ng kaligtasan sa gitna ng kaguluhan.
Ang mga opisyal ay mabilis na kumilos. Bago pa man makabangon at makapulot ng baril si Milo, sinunggaban na siya ng mga pulis. May maikling pagpupumiglas, ngunit ang kanyang lakas ay wala na. Si Milo de la Daiga, ang dating makapangyarihang CEO, ay nakahandusay sa sahig, nakapusas. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng gumuho. Niyakap ni Lena ang kanyang kuya Marco. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi, luha ng takot, luha ng sakit, ngunit higit sa lahat, luha ng napakalaking ginhawa. Ang bagyo ay tapos na. Ang kanyang bangungot ay nagwakas na. Sa wakas, malaya na siya. Ang huling putok ng kulog ay tila nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata at ang simula ng isang bagong umaga. Ang mga sirena ng ambulansya ay sumasabay sa humuhupa. Nang hiyaw ng bagyo, isang kanta ng kaluwagan na pumalit sa nakakabinging ingay ng kaguluhan. Dahang inilabas si Lena mula sa hasyenda, ang kanyang katawan ay balot ng kumot. Ang kanyang mukha ay namumutla, ngunit ngayon ay may bahid na ng pag-asa. Mahigpit ang yakap niya sa kanyang tiyan, pinoprotektahan ang kanyang mahalagang karga. Sa tabi niya, si Marco, ang kanyang kuya, ay hindi umalis. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Lena. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kapatid. Tinitiyak na ligtas ito sa bawat segundo. Ang kanyang presensya ay isang matatag na pader laban sa lahat ng takot na kanyang naranasan. Dinala si Lena sa isang pribadong ospital sa Batangas, kung saan agad siyang sinuri ng mga doktor. Sa loob ng silid, ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihintay. Sinusuri ng mga doktor ang tibok ng puso, ng sanggol, ang kanyang blood pressure, at ang pangkalahatang kalusugan niya. Sa wakas, tumating ang kumpirmasyon. Ligtas si Lena at ang kanyang anak. Isang malaking hininga ng kaluwagan ang pinakawalan ni Marco, at ang mga luha na matagal niyang pinipigil ay dahang bumalong sa kanyang mga mata. Hindi siya kailanman nakaramdam ng gayong matinding kaluwagan. Gayunpaman, kahit na ang pisikal na banta ay nawala na, ang kaluluwa ni Lena ay nanatiling balisa. Ang mga pangyayari, ang mga takot, ang matinding abuso, lahat ay iwan ng malalim na pelat sa kanyang puso at isip. Nananatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay madalas na nakatitig sa kawalan. Ang bawat tunog ay nagpapatalon sa kanyang puso. Si Marco ay nanatili sa tabi niya. Hindi siya umalis kahit na isang minuto. Inahawakan niya ang kamay ni Lena. Binabasahan siya ng mga kwento. O minsan, tahimik lang na nakaupo. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng pambamanhid sa katahimikan ng silid. Alam niya na ang paggaling ni Lena ay magiging isang mahabang proseso, ngunit ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya kailanman iisa. Habang nakaratay si Lena sa ospital, ang balita tungkol sa aresto kay Don Emilio Milo de la Daiga ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ang headline sa bawat pahayagan, ang bawat news report sa telebisyon, ang bawat trending topic sa social media ay tungkol sa kanya. Ang larawan ng CEO na galang at minamahal ng publiko ay gumuho sa isang gabi. Ang mga mamamayan ay nagulantang sa pagbubunyad ng kanyang dobling buhay. Ang kanyang pagiging malupit na abuser sa kanyang asawa, at ang kanyang malalim na pagkakasangkot sa isang malawakang money laundering operation. Ang De La Vega Holdings
na minsang naging simbolo ng tagumpay at kapangyarihan, ay ngayon naging sentro ng isang malaking iskandalo. Ang mga stock ng kumpanya ay bumagsak ng husto. Ang mga investigasyon ay nagsimula sa bawat sangay nito at ang mga affiliate na kumpanya ay unting lumalayo. Kasabay ng pagbagsak ni Milo, ang network ng korupsyon na kanyang binuo ay unting nabunyag. Ang mga pangalan ng mga politiko, mga opisyal ng gobyerno, at iba pang maimpluwensyang personalidad na sangkot sa kanyang mga iligal na transaksyon ay nagsimulang lumabas. Ito ay isang domino effect, at ang buong bansa ay nagbantay habang ang mga anino ng korupsyon ay unting nalantad sa liwanag. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang dalawang matatapang na babae, sina Jocelyn Joy Santos at Nars Alia Reyes, ay naging simbolo ng katapangan. Matapos ang operasyon, agad silang inilagay sa ilalim ng proteksyon ng pulisya, kasama ang kanilang mga pamilya. Sa loob ng ilang araw, ang kanilang mga pahayag ay naging pangunahing ebidensya laban kay Milo. Ang kanilang detalyadong pagsasalaysay ng abuso, ang mga pagbabanta ni Milo, at ang mga iligal na aktibidad sa loob ng hasyenda ay nagbigay ng matibay na pundasyon sa kaso. Sa kabila ng kanilang takot, buong tapang silang humarap sa media, kung saan ipinahayag nila ang kanilang pasasalamat kay Pulis Kapitan Marco Vergara sa pagliligtas sa kanila at kay Lena. Ang kanilang kwento ay umantig sa puso ng maraming tao, at sila ay nakatanggap ng malaking pagkilala mula sa publiko. Maraming organisasyon ng kababaihan at mga human rights group ang nagbigay sa kanila ng suporta, hindi lamang sa legal, kundi pati na rin sa pinansyal at emosyonal. Tinulungan silang makahanap ng mga bagong trabaho at mas ligtas na tirahan. Tinitiyak na ang kanilang katapangan ay hindi masayang at ang kanilang kinabukasan ay maliwanag. Ang pagkilala sa kanilang kabayanihan ay nagbigay sa kanila ng lakas upang harapin ang kanilang bagong buhay. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula ang paglilitis kay Don Emilio Milo de la Vega. Ang korte ay puno ng mga mamamahayag, mga tagamasid, at mga taong naghahanap ng hustisya. Ang kaso ay naging isang pambansang usapin at ang bawat detalye ay sinubaybayan ng husto. Si Milo, na dati mayabang at may kumpiyansa, ay ngayon nakaupo sa sila ng nasa sakdal. Ang kanyang mukha ay matigas, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bahid ng takot. Si Pulis Kapitan Marco Vergara ang unang nagbigay ng kanyang pahayag. Kalmado at propesyonal, ipinaliwanag niya ang kanyang investigasyon, ang kanyang mga hinala, at kung paano niya nakuha ang CCTV footage. Ang pagpapalabas ang CCTV footage sa korte ay nagdulot ng pagkabigla at galit sa mga naroroon. Ang malinaw na video ng pagtulak ni Milo kay Lena mula sa wheelchair at ang kanyang iligal na transaksyon kay Benyo, ang labo, ay nagbigay ng matibay na ebidensya na hindi matututulan. Ang mga abogado ni Milo ay sumubok na questionin ang authenticity ng video, ngunit ang bawat argumento nila ay nabigo sa harap ng teknikal na ebidensya at ang pahayag ng mga eksperto. Pagkatapos ni Marco, buong tapang na humarap si Nansoy at Nars Alia sa korte. Ang kanilang mga tinig ay nanginginig sa simula, ngunit habang sinasalaysay nila ang kanilang mga karanasan, ang kanilang katapangan ay unting lumabas. Inilarawan ni Joy ang mga tahimik na pagdurusa ni Lena, ang mga lihim na mensahe, at ang mga hiyaw ni Milo na kanyang narinig sa mga gabi. Ikinuwento ni Nars Alia ang mga detalyadong aabuso, ang mga pasa sa katawan ni Lena, ang mga pagbabanta ni Milo, at ang kanyang hinala sa gamot na ibinibigay kay Lena na tila nagpapahina sa kanya. Ang kanilang mga pahayag ay naging emosyonal
at nagdulot ng pagluha sa ilang naroroon, lalo na sa mga kababaihan. Sa bawat salita, mas lalong nabubunyag ang kabuktutan ni Milo. Si Lena mismo, sa payo ng kanyang psychologist, ay nagpasya na hindi humarap sa korte. Ang kanyang mental at emosyonal na kalusugan ang mas mahalaga. Ngunit ang kanyang isinulat na pahayag na binasa ng kanyang abogado ay nagbigay ng mas malalim na konteksto sa kanyang pagdurusa. Inilarawan niya ang kanyang buhay sa ilalim ng gintong kulungan, ang pagkawala ng kanyang kalayaan, ang control sa bawat aspeto ng kanyang buhay, at ang matinding takot na kanyang naranasan. Sa pagtatapos ng paglilitis, ang hukom ay naglabas ng kanyang desisyon. Sa harap ng napakaraming ebidensya, ang CCTV footage, ang mga matatapang na pahayag ng mga testigo, at ang mga forensic report, si Don Emilio Milo de la Vega ay napatunayang nagkasala sa mga kasong tangkang pagpatay, seryosong pagbabanta, paglilinis ng pera, at iligal na pagkuong. Sa kanyang huling paghatol, binigyan ng hukom si Milo ng habang buhay na pagkakakulong. Ang desisyon ay sinalubong ng malakas na palakpakan mula sa mga naroroon sa korte at sa labas. Ang matagal ng pamamahala ng terorismo ni Milo de la Vega ay tuluyan ng nagwakas. Ang hustisya ay natamo at ang liwanag ay unting sumisinag sa kadiliman. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula ang mahabang proseso ng paggaling ni Lena. Hindi madali. Bawat araw pa'y isang laban. Ang kanyang katawan ay dahang gumaling, ngunit ang kanyang kaluluwa ay mas matagal na pagalingin. Ang mga nightmares ay madalas, at ang takot ay nanatili sa likod ng kanyang isip. Ngunit sa bawat hakbang, mayroon siyang marko. Ang kanyang kuya ay nanatiling matatag na suporta, isang paglar ng pagmamahal na hindi kailanman bumitaw. Tinulungan siya ni Marco nang humanap ng isang mahusay na psychologist, si Dr. Carmen Cruz, na nagpakita sa kanya ng daan tungo sa paggaling. Sa mga sesyon kay Dr. Cruz, dahang natutunan ni Lena na harapin ang kanyang nakaraan. Tinuruan siyang iproseso ang kanyang mga trauma, ang kanyang galit, at ang kanyang kalungkutan. Sa simula, mahirap siyang magsalita, ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Ngunit sa bawat sesyon, sa bawat pagbabahagi ng kanyang damdamin, unting lumalakas ang kanyang boses. Natutunan niyang muling magtiwala sa kanyang sarili, sa kanyang instinct, at sa kanyang kapangyarihan. Ang unang hakbang sa kanyang pagpapalaya ay ang kanyang desisyon na diborsyuhin si Milo. Ito ay isang mahirap na desisyon, ngunit alam niya na ito ang tanging paraan upang tuluyan siyang makatakas mula sa nakaraan. Ang proseso ng diborsyo ay mabilis at walang abala dahil sa mga ebidensya laban kay Milo. Nang opisyal na matapos ang diborsyo, isang malaking hininga ng kaluwagan ang naramdaman ni Lena. Siya ay malaya na. Upang tuluyang burahin ang bakas ng kanyang nakaraan, nagpasya siyang ibalik ang kanyang apelyido sa pagkadalada. Elena Vergara. Ito ay hindi lamang isang pagbabago ng pangalan, kundi isang simbolo ng kanyang bagong pagkakakilalan. Isang babae na lumabas mula sa abo, mas matatag, mas matapang, at handa ng harapin ng mundo. Sa paglipas ng panahon, bumalik ang kanyang dating ningning. Ang kanyang mga tawa ay naging tunay muli, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-asa, at ang kanyang ngiti ay sumisinag. Ilang linggo matapos ang fatwa, sa isang tahimik na umaga na puno ng sikat ng araw at sariwang hangin, isinilang ni Lena ang kanyang anak. Ito ay isang matagal at mahirap na panganganak, ngunit sa bawat kirot,
Ang kanyang isip ay tanging sa kanyang anak lamang nakatuon. Ang presensya ni Marco na nanatili sa tabi niya ay nagbigay sa kanya ng lakas. Nang marinig niya ang unang iyak ng kanyang sanggol, ang lahat ng sakit ay nawala. Isang malusob at magandang sanggol na babae na may malalaking mata na puno ng inosensya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng takot, ang lahat ng sakit ay tila nawala na. Mayroong isang bagong liwanag sa kanyang buhay. Pinangalanan niya ang kanyang anak na liwanag. Sa Tagalog, ang liwanag ay nangangahulugang ilaw o bukang. Liwayway. Para kay Lena, si liwanag ay hindi lamang ang kanyang anak. Siya ay ang simbolo ng kanyang pag-asa, ng kanyang kalinisan, at ng kanyang bagong simula. Si liwanag ang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroon pa ring bukang. Liwayway na naghihintay. Lumipas ang ilang buwan. Sa isang tahimik na dalampasigan sa Palawan, kung saan ang buhangin ay pino at puting. Puti at ang tubig ay kristal na asul, nakaupo si Lena. Ang kanyang katawan ay malakas na ngayon, at ang kanyang kaluluwa ay payapa. Ang hangin ay dahang humahaplos sa kanyang mukha, at ang tunog ng alon ay nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Hawak niya sa kanyang mga bisig ang kanyang anak na si Liwanag, na ngayon ay masigla at nakangiti. Ang kanyang maliliit na kamay ay naglalaro sa kanyang buhok. Nakatitig si Lena sa pagsikat ng araw sa malawak na karagaran. Ang mga kulay ng orange, rosas, at ginto ay sumasayaw sa langit na sumasalamin sa malalim na asul ng tubig. Ang mainit na sikat ng araw ay humahaplos sa kanilang dalawa, isang yakap ng pagmamahal at pag-asa. Sa tabi niya, nakaupo si Marco, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Lena at liwanag ng may walang kondisyong pagmamahal. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang kapatid. Ang dating mahina at takot na Lena ay ngayon isang matatag at nagliliwanag na ina. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiti ng pagkilala at kaligayahan. Tumingin si Lena kay Marco at sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, mumiti siya ng buong puso. Isang ngiti na tunay, walang bahid ng takot, walang bahid ng kalungkutan. Siya ay malaya. Siya ay masaya. Siya ay handa na. Ang mainit na sikat ng araw ay yumakap sa kanya, sa kanyang anak, at sa kanyang kuya, isang pangako ng isang maliwanag at mapayapang kinabukasan. Si Lena Vergara, kasama ang kanyang anak na si Liwanag, ay nagsisimula ng isang tunay na bagong kabanata, puno ng pag-asa at liwanag.